Grabe naman ang taas nito sa 500cc or 451cc. Tignan mo dun. Pa-flat foot ko to. Oh my God. 2 foot down yan, pero tignan mo. Super tippy toe. Well, given na yan, it's an adventure bike. Pero grabe naman sa 500cc ang taas doon. Pero yan naman ang gugustuhin mo sa mga ganitong sport adventure. Not sure kung it's a sport adventure, sport touring. Pero ito nga yung sitting position niya doon. Imagine, you wouldn't think na 500cc to. Siguro masasabi mo na 500cc kasi manipis. And speaking of 500cc, as you can see, it's a KLE 500, which is based on the Z500 or the Ninja 500 too. Or basically the Ninja 400 na updated yung engine. Pero yun nga, pinagkaiba nito ang haba ng kanyang telescopic forks. Tignan mo na lang yung plane niya dito. Ang haba, di ba? And also the rear. Medyo may kataasan din to. Kung titignan mo siya, from dito hanggang dito, it's like a dirt bike. Parang dirt bike na talaga. Kasi ang taas ng kanyang tangke dito at mahaba to. Ang pinagkaiba nga lang, yung comfort niya is more like parang pang cruiser. Although, yun nga, mataas nga lang talaga siya. Pero as comfort-wise, komportable. Ang taas pa naman ng manibela. Walang yukuan dito din. For height reference pala, I'm 5'7" weighing at 80 plus kilograms. At ito yung fit ko sa kanya. As for comfort, yun nga, komportable naman ako para sa height ko. It's very manageable kasi magaan lang naman eh. 451cc lang naman to. Ngayon, for the question na kung para kanino tong motor na to, well, kung nagsasawa ka na doon sa naked bikes at sport bikes at gusto mong something more adventurous, why not subukan mo to? The all-new KLE 500.